Unti-unti nang naibabalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente sa Davao matapos ang dalawang sunod na lindol na tumama sa Mindanao nitong weekend. Nakikipag-ugnayan na rin ang Energy Department sa private firms para matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng petrolyo at natural gas. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Normal operations na ang ilang planta ng kuryenteng naunang nagpatay ng ilaw matapos ang lindol sa Mindanao nitong Biyernes. As of 9:47 AM ng linggo, balik na sa normal na operasyon ang Davao Light and Power Company ayon sa anunsyo nito sa social media. Ayon naman sa National Grid Corporation of the Philippines, noong Biyernes pa lamang ng gabi ay agad nang naibalik sa normal ang operasyon ng Mako Tagum at Mako Banay-Banay transmission lines at patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sakaling muling lumakas sa mga aftershock o muling magkaroon ng lindol. Ayon naman sa Department of Energy, patuloy ang assessment sa isa pang distribution utility sa Cagayan habang balik na rin sa normal ang kuryente sa areas ng Cotabato Light and Power Company. 4 namang electric vehicle charging station sa Davao Region ang offline pa rin bunsod ng lindol. Samantala, tiniyak naman ng DOE na in close coordination sila sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para mabantayan ang isasagawang petroleum exploration sa Palawan na inaward kamakailan ng gobyerno sa isang consortium ng local companies, kabilang ang PXP Energy Corporation ni ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Out of those 8, isa lang ang nasa Northwest Offshore Palawan, no? And itong inaward natin sa Northwest Palawan is well inside the area that has not seen any foreign pass-throughs. Nauna nang sinabi ng mga eksperto na hindi dapat manghimasok ang China sa isasagawang exploration ng Pilipinas, lalo't inaasahang mauubos na ang Malampaya Natural Gas Field sa 2029. Bagay na ayon sa DOE ay kaya namang agapan kahit na dapat sana'y 10 years ago pa dapat nabigyan ng kontrata ang mga kumpanya para mag-explore ng mapagkukunan ng alternatibong sources of energy. A lot of these things need long-term planning, and the new contracts should have come in 10 years earlier para sambut na sambut sana, no? Pero we are where we are, so we need to do what we have to do. Sa ngayon, lagpas 46% ng natural gas na ginagamit ng Pilipinas ay inaangkat pa mula sa ibang bansa. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.